Talaga nga namang sobrang solid ng suporta ng Kim Pao fans sa kanilang idolo. Ang nobena na ginawa nila para sa movie ni na Kim Chiu at Paolo Abilino, My Love Will Make You Disappear, ay isang magandang halimbawa ng unity at pagmamahal ng kanilang fanbase. Hindi lang para sa success ng pelikula ang kanilang pinagdadasal, kundi pati na rin ang kaligtasan at lakas ng mga artista sa kanilang mga seryosong schedule. Laban din sa mga hate message kay Kim na nagpapakita ng kanilang malasakit at pagsuporta sa kanyang emotional well-being. Pati ang timing ng nobena kahapon para mas maraming fans kahit nasa ibang bansa ang makasali ay talagang truthful. Tapos March 25 ang 29th day ng nobena at a premiere ng pelikula, kaya parang doble celebration para sa lahat ng Kim Pao fans. Ang dedikasyon ng mga fans ay talaga namang nakakabilib at nagpapatunay kung gaano kalakas ang kanilang fanbase. Ang balitang ito ay isang magandang patunay ng malalim na pagkakaisa ng Kim Pao fandom at ang kanilang dedikasyon sa tagumpay ng kanilang mga iniidolong sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Isang bagay na maaaring maidagdag ay ang kahalagahan ng community support sa showbiz. Hindi lang kasi ang mga artista ang nagtatrabaho para sa tagumpay ng isang proyekto, pati na rin ang kanilang mga taga-suporta. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad tulad ng nobena, ipinakita ng fans ang kanilang pagnanais na maging bahagi ng bawat tagumpay ng kanilang mga idolo. Isa pang aspeto na maaaring maidagdag ay ang impact ng social media sa pagsuporta ng mga fans. Ang paggamit ng platform tulad ng X para ipahayag ang kanilang mga intensyon, magsimula ng mga online prayer groups at mag-organize ng mga event ay isang halimbawa ng kung paano ang social media ay nagiging tool na hindi lang para sa entertainment kundi pati na rin para sa pagpapalaganap ng positivity at unity. At syempre may epekto rin ito sa career ni na Kim Chiu at Paolo Abilino. Ang solid na suporta mula sa kanilang fans ay isang malaking tulong sa pagpapalakas ng kanilang pangalan sa industriya. Lalo na't ang pelikulang My Love Will Make You Disappear ay isang milestone para sa kanilang tandem at ang pagkakaroon ng dedicated fans na magdadasal para sa tagumpay nito ay isang bonus na hindi matatawaran. So bukod sa pagkakaroon ng good vibes at suportang emosyonal, ang mga ganitong community driven at aktibidad ay nagiging isang form of advocacy na nagpapalakas ng relasyon ng mga fans at mga artista na siya ring nagpapakita ng tunay na malasakit sa bawat isa. Ang balitang ito ay nagpapakita ng malalim na suporta at pagmamahal ng mga Kim Pao fans sa kanilang mga idolo, sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Ang pag-organize ng nobena para ipagdasal ang tagumpay ng pelikula nilang My Love Will Make You Disappear ay isang napakagandang halimbawa ng kung paano ang isang fandom ay hindi lang basta sumusubaybay sa kanilang mga idolo, kundi aktibong nakikilahok sa kanilang mga proyekto at pangarap. Mahalaga ring makita ang konsepto ng community sa balitang ito. Ang pagsasama-sama ng mga Kim Pao fans mula sa iba't ibang panig ng mundo ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang mga social media at online platform ay nagiging kasangkapan sa pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng mga artista at kanilang fans. Ang pagkakaroon ng isang layunin ang magdasal at magkaisa para sa tagumpay ng pelikula ay nagpapakita ng lakas ng fandom bilang isang kolektibong puwersa na hindi lang sa entertainment nakatutok, kundi pati na rin sa emotional at spiritual na aspeto ng buhay ng kanilang mga idolo. Gayun din, makikita na ang nobena ay hindi lang para sa tagumpay ng pelikula kundi pati na rin sa kaligtasan ng mental na kalusugan ng mga artista.
ito ay nagpapakita ng malasakit ng mga fans na hindi lamang umaasa sa tagumpay ng kanilang mga idolo, kundi nagsasangkot din sa kanilang personal na kabutihan at kaligtasan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang magandang paalala ng kahalagahan ng pagkakaroon ng isang solidong fandom na handang magsanib puwersa para magtagumpay at magbigay ng suporta, hindi lamang sa mga proyekto ng kanilang mga idolo kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay at kabutihan. Chika, nag-perform sila diyan sa KCC Mall. And I'm telling you, napakadaming tao mga kachika. Actually, initial look ko parang isa yung tour na to mga kachika sa may pinakamadaming audiences na nanood sa kanila. To be honest nga, sa simula medyo kinakabahan ako dyan, medyo nagwo-worry ako. Kasi di ba Mindanao yan, and then narinig nga natin di ba sa social media na tila maraming mga bashers dyan sa area ng Mindanao, yung parang yung nagagalit kay Kimi, di ba nga dahil doon sa pagkakadawit sa kanya sa politika. Pero mga chika, mali pala yung hinala ko kasi napakadaming nagmamahal sa ating Chinita Princess and of course kay Paolo Abilino. Ngayon mga chika, sa lahat din, di ba, nung mga napuntahan nilang tour dito sa promotion nila nung kanilang movie na My Love Will Make You Disappear, personally, ito yung pinakagusto kong lugar. Diba, nakita niyo yung mga pictures mga kachika, yung mga audiences habang pinapanood sila, nilalabas nila yung mga cellphone nila mga kachika, then binubuksan nila yung flashlight, winawagayway nila. Diba yung parang unang tingin ko nga dito mga chika, parang nagko-concert dito si Kimi tsaka si Paolo eh. Diba, hindi siya parang promotion na performance eh, parang nagko-concert sila doon. And then napakadaming tao, nakita ko nga yung video, punong-puno yung venue. At lalo pa nga nabigyan ng emphasis yung dami ng mga tao mga kachika nung bumaba ang Team Pau sa stage. And then nakisalamuha sila mga kachika doon sa mga audiences na malapit sa kanila, yung mga fans sila na nandoon. And like what I said earlier, tinaas nila mga kachika yung mga cellphones nila tapos winawagayway nila. Kaya ang ganda nung performance dito ng Team Pau. Nakita ko kung gaano sila ka-love, di ba, ng mga taga Mindanao, na wala kaagad yung mga agam-agam ko na baka mamaya matulad si Kimi doon sa naging performance ni Moira De La Torre mga kachika sa isang mall, di ba, kung saan parang binato siya ng bote ng mineral. So mga kachika, diyan kitang-kita natin talagang gustong-gusto ng mga taga Mindanao ang Team Pau. Wala akong makita ng kahit konting bakas mga kachika ng mga bashers dyan. Lahat yan solid mga avid Team Pau fan. Kaya naman tuwang-tuwa rin, di ba, sina Kimi tsaka si Paolo. Walang mga iyakan, di ba? Walang mga sad moments. Talagang purong pakilig lang yung ginawa nila sa kanilang performance. Actually, meron pa nga isang video dyan mga kachika na nagtitrending kung saan parang naispatan ng camera na si Paolo Abilino ay kinis si Kimi. Until now, kinukumpirma pa rin kung yan ba ay beso-beso lang or direktang kiss sa cheeks mga kachika. Dahil medyo late na rin natapos yung kanilang KCC Mall Tour, mga kachika, hindi nakauwi sina Kimi tsaka si Paolo kahapon. Siguro dahil puyat sila, gusto nilang magpahinga. Kaya nga mga chika, absent ngayong araw si Kimi sa 8 Showtime. Kasi ngayong araw lang din sila bumiyahe pabalik ng Manila ni Paolo Abilino. Actually, there's a video nga kung saan makikita natin sila na nasa airport, di ba? Casual lang, di ba? Parang ordinary couple lang na naglalakad sa isang airport. Paboard na sila sa eroplano nung mga time na yan. Kaya overall mga chika, talaga namang naging sobrang successful nung pagbisita ni Kimi tsaka ni Paolo diyan sa Mindanao. And actually, yung content natin yesterday, tinalakay natin, nasa Visayas naman sila, di ba? To be particular, sa Cebu, okay na okay din mga chika. Hanggang makikita nyo kung gaano sila kamahal, di ba, ng mga taga Visayas and Mindanao. Napakadami nilang fans doon. Kaya nga hindi na rin ako nagtataka mga chika. Kaya as early as now, di ba, 1.26 million worth na kaagad nung mga pre-selling tickets yung nabebenta. Okay, para sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Sipin nyo, sa March 26 pa yan. Pero as early as now, nakapag-accumulate na sila ng ganyang amount mga chika. Kaya nga definitely for me, gagawa ng history ang Kim Pao. Hindi lang dito sa Pilipinas mga chika,
but sa buong mundo. Okay? Baka talunin pa niyan yung Avengers at aabangan nga natin yan sa March 26. And then mga chika, another Kilig Kimpaw update naman tayo, and this is about Kim Chiu's vlog, okay, sa kanyang YouTube channel, kung saan in-interview niya ang one and only Diyosawa niya na si Paolo Abilino. Actually, sabi niya ni Kimi, it's already the third time, okay, na nag-guest si Paolo sa channel niya. I think yung una sa Linlang Days, di ba? Yung kasama niya si JM. And then yung isa naman mga kachika, yung mini-makeupan niya si Paolo Abilino sa isa rin nilang performance. And then ngayon nga yung pangatlo mga kachika, kung saan sabi nga ni Kimi, para silang nag-date nung mga oras na yan. So mga chika, tuwang-tuwa ako. Actually kagabi ko pinapanood yan. Pag-release ni Kimi nung video, pinanood ko kaagad. Kaya mga kachika, kagabi nahihirapan akong matulog dahil sa kilig. Kaya gustong gusto ko mga kachika yung vlog na yan ni Kimi. Kasi parang hindi siya interview eh. Para siyang kwentuhan lang, 'di ba? Para lang silang nakaupo ni Paolo sa isang dining table tapos nagkukwentuhan sila habang sila ay nagde-date. So sa dami ng mga pinag-usapan nila diyan mga chika, mayroon akong mga tinandaan na para sa akin talaga namang remarkable nakakatuwang malaman. Kasi mas nakikilala natin sila. Yung isa nga doon mga chika, yung about love language. Okay, kasi etong si Kimi, medyo makulit siya kay Paolo. Lagi niyang tinatanong si Paolo, ano ba yung kanyang love language? Actually, hindi lang dito sa vlog na to, pero tuwing sila daw ay nasa set or sila daw ay nasa labas, sinabi niya, lagi niya daw tinatanong si Paolo, kinukulit niya. And then mga chika, si Paolo, sinabi niya na hindi daw siya naniniwala sa love language. Kasi for him mga chika, love is a mixture of everything. 'Di ba? Parang balanse daw. O hindi pala naniniwala si Paolo mga kachika dito sa base reference or standards, 'di ba, ng mga tao na 5 love languages. So para sa kanya mga kachika, pwedeng mas marami pa sa 5, 'di ba? Para maipakita niya sa karelasyon niya yung pagmamahal niya rito. O 'di ba mga kachika? Medyo malalim si Paolo diyan. And then mga chika, no, nagkumparahan din sila ng kanilang mga personality, yung kanilang mga characters. Doon mga chika, may mga napansin ako na talagang tugma sila. And I strongly agree. Okay, sinabi nila doon na tugma daw sila pagdating sa pag-workout. Okay, mga physical activities. Kumbaga pareho silang may interest mga chika sa pagbabike, pag-jogging, pag-gym. Kaya nga mga chika, di ba, madalas natin silang nakikita na sabay sila nagwo-workout, di ba? Lagi silang magkasama kasi pareho nilang interest yun. However, nung napunta yung tanong mga chika kung sino sa kanila yung mas talented, mas hardworking, aminado si Paolo mga kachika na si Kimi talaga yon. Diba? Sinabi ni Paolo doon na si Kimi daw araw-araw may show. Okay, diba? Nasa 8 Showtime siya and then nasa ASAP Live din siya. At the same time, hindi lang umaarte si Kimi, nag-host siya. Diba? Kumakanta, sumasayaw, napakadami niyang talent. Kasi mga kachika, para pala kay Paolo, naniniwala siya sa work-life balance. Hindi kailangan ng work lang. Diba? So si Paolo Machika, nag-work siya at the same time na-enjoy niya rin yung mga personal stuff, diba, na gusto niyang gawin, diba? Sabi niya nga nag-game siya. So Machika, magkaiba sila, okay, ng pananaw sa bagay na yan. Kasi si Kimi may pagka-workaholic siya. Actually, dun pa nga sa bandang last part ng tanungan na yan, tinanong pa ni Kimi, sino sa atin yung mas madaldal? Machika, tinignan na lang siya ni Paolo kasi kahit hindi siya magsalita, alam ng lahat kung sino sa kanilang dalawa ang mas madaldal. So mga chika, ang dami ko pang gustong i-share sa inyo about dyan sa interview na yan. Pero mas okay kung kayo mismo yung makakapanood, di ba? Nung kabuuan, nung kwentuhan dyan ni Kimi tsaka ni Paolo. Pwede nyong mapanood sa YouTube channel ng ating Chinita Princess. Sinisigurado ko sa inyo mga chika, kikiligin kayo. Okay? Actually sabi nga ni Paolo dyan, napaka-boring daw, di ba, nung vlog na yon. Well, ako na ang nagsasabi, gustong-gusto namin yung reaction mo dyan, Paolo. Kasi di ba kahit na talagang parang inaantok habang tinatanong ka dyan ni Kimi, dun kami parang mas na-excite eh. Di ba yung tipong ano ba yung feeling kapag kayong isang taong tahimik lang, di ba, ini-interview ng isang taong madaldal, di ba? Yun yung nakakatawa. And lastly mga kachika, yung napansin ko din dyan, si Paolo pagdating sa usapang pag-ibig, relationship, dinadodge niya kaagad yung mga questions.
Okay, so dito, habang dinadadge yung mga questions, napansin din niya ni Kimi, basta talaga pagdating sa love life, iniiwasan mo yung mga tanong. Kaya ngayon mga chika, nagkakaroon na ako ng hinala na siguro kaya yung relasyon nilang dalawa hanggang sa ngayon ay wala pang concrete na pag-amin mga chika. It's Paulo's decision, di ba? Hinala ko lang yan mga chika kasi ayaw ni Paulo na pag-usapan in public yung kanyang love life. Kaya most probably mga chika, kaya ayaw nilang aminin sa lahat. Kasi mga chika, mas gusto ni Paulo na pribado lang yun sa kanilang dalawa. Ano sa tingin nyo dyan mga chika?